Ngayon, dumako na po tayo dito ha. Ito pa, daanan lang natin to. Kasi, ito po ay nakakaalarma na. Ito po, nakakaalarma na po kasi to. Ito, nakakaalarma na po to. Sabi po dito, pinaransak pala ni Congressman Leandro Leviste yung office ni Decalalo para mahanap ng evidence para ituro si dating Congressman Buhain na nasa likod ng mga flood control projects. Kaso wala silang nakita. Kasi hindi lang po isang beses na ginagawa to ni Leviste. Natatandaan nyo ba yung kay Buhain? Oh. Ito yung balitang nakita ko. What can you say, guys? Mga tauhan ni Kong Leandro Leviste inulat na ng naransak sa opisina ng DPWH District Engineer Calalo. Naglalabas ng sinampaang salaysay at ebidensya si DPWH District Engineer Calalo laban sa mga tauhan umano ng Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Matapos nilang sapilitang pasukin at alugugin ang kanyang opisina noong Hulyo 31, 2025. Ayan po si Leviste. Dagdag ni Calalo, layunin ng mga tauhan ng kongresista na makahanap ng ebidensya na magdidiin kay dating Congressman Eric Buhain bilang nasa likod ng mga sinasabing maanumalyang proyekto. Gayunpaman, ani ni Calalo, ni isang dokumento o ebidensya labang kay Buhain ay wala silang makita at binigyang diin niyang malinis ang record ni Buhain sa mga proyekto ng DPWH. Ayan po, si Leviste. Doon nagkaroon pa siya. Alam mo, hindi ko alam, merong sinasabi pa siyang entrapment operation. Oh. Ito yung actual video. Oh. Ayan po yung actual video na nanghalugog sila. Oh. Ngayon, pinagbintangan niya naman etong Bicol Saro. Pinagbintangan niya pa etong Bicol Saro daw po ay nag-i-insert si Ridon. Nag-i-insert daw po si Ridon. Pero si Ridon po ay hindi pa congressman. Alam mo, naguguluhan ako kay Leviste. Naguguluhan po ako kay Leviste kung ano po ba talaga ang gusto niyang mangyari. Kasi parang ang sagwa-sagwa naman ang ginagawa mo, Sir Congressman. 'Di ba? Ang sagwa-sagwa naman ang ginagawa mo. At ang pinagtataka ko lang, bakit ganon? Bakit kailangan mong agawin? Ito. Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Oh, ayan, sabi niya, pwede kong banggitin ang insertions niya. Bago siya, pakinggan nyo maigi Pakinggan mo. Congressman Leviste, ano nangyayari sa'yo? Ano po problema, sir? Ulitin natin. Hindi ko kinakampihan si Ridon. Masyadong masama na lang talaga ang ginagawa nyo, Sir Leviste. Isa pa, pakinggan nyo. Buong Kongreso. Pero dahil siya ay Dahil siya, singular, patukoy. Dahil siya, patukoy. Ayan hindi niya sinabing dahil nila. Sinabi niya dahil siya. Singular, hindi plural Diretso. nananawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Pwede kong banggitin ang insertions niya. Singular uli.
Patukoy. Ha? Singular uli. Patukoy. Insertions niya. Oh, singular. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Oh, siya daw ay si Bicol Terry Ridon. Tinukoy niya, ha? Oh. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Oh, kita mo ha, may insertions daw sa Pamplona at Pasacao, Camsur. Si Terry Ridon. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na kontraktor. Okay, but I'd like... Eto na, dito ka na mapapahiya. Tandaan niyo po ilang beses na pahiya to. Kay Eric Buhain, pahiya. Kay DPWH Secretary Vince Dizon, pahiya. Nung binanggit niya na mayroon daw corruption sa DPWH. May kilala daw siya, pahiya na naman. At ilang beses po napapahiya to. Eto, pahiya na naman. to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Ridon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee. Yes. Ha? Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po. No? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro, just to put it in the right perspective po, Congressman. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party lists ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya Okay. ako po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion ng party list. Oh, kita mo, ngayon, insertion ng party list. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ha? Ano ba talaga, Lebiste? Tapatin mo naman kami. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ha? O ngayon, bigla mong sinip sa party list. Ha? Diba? Bigla mong sinip sa party list. Sandali lang ha. May aalamin tayo dito. Dahil lang po ha. Oh, eto. Sir Chair. Eto kasi, eto po dito po, sa TRICOM na to, si Terry Ridon kasi nagpaamin kay Yuse Cabral ng 51 billion. Kung maaalala nyo, teka lang May, dito po sa 50 yung Records in the office, Your Honor, Mr. Chair. okay, Operation Act o GAA sa dito na billion based sa record po at based din dito sa news. Alam mo, ayokong talakayin to kasi nante-take down ng YouTube to eh. Pero para sa inyo, para maunawaan nyo huwag kayong palinlang sa nakikita nyo. Ito ang analisasyon. Amen? Okay? Dito po, napaamin kasi ni Terry Ridon, ayan po, napaamin kasi po dito, ni Terry Ridon, ni Joel Chua, yung 51 billion. Paper na dito po sa tawag dito. In 20 Honor. Alright. Kaya ako po tinatanong, Yusek, di po ba noong mga panahon na to, pandemic? Ayan po. Natatandaan nyo to. Alam ko natatandaan nyo to. Eto na si Terry Ridon. 22. Base po sa National Expenditure Program, NEP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act
GAA sa distritong ito ay tama po, and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I barely remember, Your Honor. I think there was an interview that time. Ayan na. Paganahin nyo na utak nyo. Dadaan-daanin na natin. Napaamin dito si Yusek Cabral kay Terry Ridon. Ngayon, ang pinagtataka natin kay Libiste, Mr. Libiste, napaamin ni Terry Ridon si Yusek Cabral. Ngayon, sinisiraan mo si Terry Ridon. Tama, mali? Tama, mali? Tama. Ngayon, bakit mo hindi yan ba ang dahilan? Ha? Congressman Libiste, kung nakikinig ka. Nagtatanong po ang taong bayan. Bakit mo sa pilitang kinuha ang dokumento kay Yusek Cabral? Ha? Congressman Libiste, bakit mo kinuha ang sapilitan kay Yusek Cabral ang dokumento? Sasagipin mo ba yung 51 billion? Congressman Libiste? Nagtatanong po kami. Bakit kailangan yung kunin kay Yusek Cabral ang mga dokumento? Sapilitan. At pagkakuha ng dokumento, bigla kang lalabas na nasa iyo ang dokumento nung namatay siya. Pagkuha niya, patay na siya kagad? Ha? Pagkuha mo ng dokumento, patay na si Yusek Cabral. Something fishy. Merong mga kaduda-duda. Ha? Ayaw namin maginala, pero kami ay nagdududa. Bakit ganon, Congressman Libiste? Anong naisip mo? At bakit mo puwersahang kinukuha ang dokumento kay Yusek Cabral? Sino nag-uutos sa'yo? Anong plano mo? Sino ang gusto mong pagtakpan? Kung talagang gusto mong tumulong, bakit ayaw mo ilabas lahat? At ba't kinukuha mo yan kay Yusek Cabral? Anong karapatan mo, Congressman Libiste? Ha? Nagtatanong kami, bakit pwersa mong kinukuha? Kasi ba, pwede namin malaman, kasi simula nang malaman natin na nasa kanya, siya ang may patunay ng 51 billion. Kinuha mo ng pwersahan. Oh. Ipaliwanag mo yan ngayon. Bakit mo pinipwersang kuwanin? Anong meron sa mga dokumento? Ha? Wala kaming pakialam kung may insertion ng nanay mo. Bakit sa pilitan mong kinukuha? Hindi mo trabaho yan. Ha? Oh. Bawal yung ginawa mo. At pagkuha mo ng dokumento, ano yun? Pagkuha nyo ng dokumento kay Yusek Cabral, pwede nang i-dispatch niya? Ganun ba? Ganun ang iniisip ng taong bayan ngayon. Oh, nakuha nyo na yung dokumento, kaya na-dispatch na si Yusek Cabral. Ganun ba? Oh, yan yun. Kaya ayokong talakayin to. Kasi kung babaybayin mo yung ginagawa neto ni Libiste, bakit mo kukuhanin yun? Oh,
Bakit mo kukuhanin? Yan ang tanong ng taong bayan ngayon. Anong pakialam mo sa dokumento? Oh, bakit nga? Pagkuha nyo, patay na siya? Yun. Alam namin yung anggulong nagpakamatay. Kaya nga sinasabi ko dito, dalawa ang anggulo. Nagpakamatay at pinatay. Ngayon, bakit pinilit mong kuhanin ang dokumento kay Yusek Cabral? At pinipilit mo, sino ang gusto mong makita sa dokumento? Ha? Sino gusto mong sagipin sa dokumento? Diba? Kung iisipin nyo lang. Oh, sabay babanat ka, sisiraan mo si Terry Ridon, pero pahiya ka. Sisiraan mo si Terry Ridon, pero pahiya ka. Bakit? Bakit sisiraan mo si Terry Ridon? Hindi ko kinakampihan yung si Terry Ridon, ha? Hindi ko kinakampihan yan, ha? Ha? Bakit? Si Terry Ridon ang nakadiskubre sa 51 billion kaya sisiraan mo? Etong video na to. Bakit? No, it's just a question of a yes or a no. Do you Yeah. remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual Oh, code. Okay. Yes, Your Honor. Kung ano. Yes, what? Yes. Yes, you oh, remember? kita mo? Dahil siya ang nakapagpaamin kay Yusek Cabral ng 51 billion, Lebiste. Kaya siya ang tinitira mo? Siya ang nakapagpaamin ng 51 billion, kaya mo siya tinitira? Ganun ba? Or yes, you don't remember? I don't remember No, I am exactly. confronting with you. I am confronting you with the actual quote. Ah. So the only question there is, do you remember stating that quote, or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That I That you confirm those amounts if na that- nabanggit, excuse me, let me finish. Ayan na. Ayan pa, sinasabi ni Yusek. Dinidetalye niya dito ang 51 billion. Dinidetalye niya dito yung 51 billion. At wag natin kakalimutan, Libiste, yung solar mo, si Duterte. Hindi namin nakakalimutan yun. Yung solar mo, si Duterte ang nag-backup dyan. Ha? Ganun ba yon? Isa ba itong pagtanaw ng utang na loob? Sasagipin mo si Pulong? Ha? Ganun ba yun, Libiste? Sasagipin mo si Pulong? Nagtatanong lang kami, Diretso natin. Amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distritong ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po, and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Oh, Thank you. Congressman Chu. sa pool. Yan po ang pasabog ni Ridon kay Yusek Cabral. Ngayon, balik ulit tayo atras. Atras ulit tayo. Dito ulit tayo. Dito ulit tayo sa tinalakay natin kanina. Kaya ba tinitira mo si Ridon? Ha? Lebiste, tanong lang to, Tanong lang to. Sir, pwede ba akong Ngayon, Libiste, kaya ba tinitira mo si Ridon? Tanong lang to. Kaya tinitira mo si Ridon kasi siya ang nag-expose sa bunganga ni Yusek Cabral na 51 billion noong September. At ngayon, hindi ka na kontento. Inaagaw mo ang dokumento. Bakit? Anong kala nyo naman sa amin hindi nag-iisip? Ha? Tinitira mo si Terry Ridon pero pahiya ka.
tinitira mo na may insertion. Ginagalaw mo ngayon si Terry Ridon, may insertions, pero pahiya ka, hindi pa siya congressman. Nung nalaman mo ba na kay Yusek Cabral ang dokumento at siya ang nakakaalam ng 51 billion, pinersa niyong agawin ang dokumento. Iyan po ang dapat imbestigahan ng ating mga ICI. Nanawagan ako sa ICI. Alam niyo po, hindi po ako galit kay Libiste. Pero kung titignan niyo po itong anggulong tong tinatalakay natin ngayon, bakit po ganon? Tinitira niyo si Terry Ridon na nag-expose kay Yusek Cabral ng 51 billion. Tapos, sa pilitan niyang inagaw ang dokumento kay Yusek Cabral. Nasugatan si Yusek Cabral sa kamay. Nakipaghilahan. Sino nag-uutos sa'yo, Libiste? At bakit ayaw mo ilabas? Kinuha mo tapos ayaw mo ilabas. Bakit pinipili mo pa yung ilalabas? Congressman, pinipili nyo ba ang ilalabas? Pinipili nyo pa ang ilalabas nyo? Congressman Libiste? Hindi nyo ilalabas yung 51 billion na natagpuan ni Ridon kay Yusek Cabral? Nasa kanya eh. Nasa kanya eh. At tapos, eto pa. Kita nyo po ha. Pagdugtungin na natin. Tingnan nyo. Nasaan si Yusek Cabral? Ayon Hotel. Eric Yap. Nasaan si Yusek Cabral? Benguet. Rocknetting. Marami kayong hindi sinasagot. Maraming tinatago. Pero nakikiramdam lang kami at nag-iimbestiga rito. Ha? Pero hindi po kami tanga. Alam namin nangyayari. Hindi ka bayani, Congressman Libiste. Hindi ka bayani. Tandaan mo, sa ginawa mo kay Yusek Cabral, pinatotohanan mo lang na parang may pinagtatakpan ka. Para tirahin mo si Terry Ridon, para kunin mo yung persahan dokumento kay Yusek Cabral, may pinagtatakpan ka yata. Di ba? Wag mo nang, si Francisco, wag mo nang banggitin niya si Greco Belica, walang bilang yan. Wag tayong lumibel sa mga walang bilang. Putik, lumilibel ka pa sa mga walang bilang. Tatalakayin natin yung property tax, di ginulpi siya na lahat ng mayor. Anak ka ng po. Yun ang sabihin mo kay Belica. Gugulpihin siya lahat ng mayor. Walang kikitain yung munisipyo. Bobo talaga eh. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay
Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga